Hello mga boss, kumusta? So ituloy na ulit natin si RXT135. Nakabili na ako ng bagong rear fender galing Indonesia. Pero hindi kagandahan yung paint kaya i-repaint na muna natin. Tapos i-repaint na rin natin yung mga ibang parts tulad nung front fender natin na ni-restore ko, yung side stand, yung rear at front hub, tapos yung mga rear shock at front shock. So ayan, umpisa na natin. Okay, nabanlawan ko na yan ng tubig at sabon. Ayan, halos natanggal na yung mga lupa. So ngayon ay strip na natin gamit yung strip saw. Umpisahan ko muna dito sa mga sa mga hub. Okay, pairan na natin yan. Yung likuran na hub, wala na siyang paint. Tinanggal na dati. Mukhang na-repaint na to dati. Ayan, lumalambot lang yung paint. Baka Pilox lang to. Ayan, mukhang natanggal agad. Ayan, nakalitaw na agad yung aluminum. So ayan, natanggal ko na rin itong sa may front brake panel. Pati yung loob syempre. Ayan, nilinisan ko na rin. Itong rear hub natin, mukhang tinanggal na yung paint dati nito. Ayan, wala na. So ito na lang, yung rear brake panel. So tulad sa harapan, lilinisan natin yan. Labas at loob. Okay guys, dito na tayo sa mga fender natin. Na-strip ko na rin yung ibang parts. So ayan mga boss, natapos ko na silang strip. Ayan, lumitaw na yung mga kalawang. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung kalawang na yon gamit yung wire wheel natin. So umpisa na natin. At mahaba-haba na namang proseso to. Okay, umpisa na natin dito muna sa tipos. Okay, malinis na itong tipos natin. Yung mga maliliit, tsaka na natin ayusin yan dun sa ating die grinder. Yung mga maliliit na brush natin. Itong side stand. Okay, ito na yung side stand natin. Sunod ko na tong itong mga front fork. Okay, nalinis ko na tong front fork. So ngayon, yung rear shock naman. Ito muna mga takip. Gamitin natin tong sanding wheel na to.
Mahinang klase. Ayan, nag-overheat na. Muusok na oh. Palamigin muna natin. Baka sumabog eh. Wala tayong magamit kapag nasira yan. Kaya balik tayo dito sa drill. So ayan, maganda siyang pangliha. Mabilis. Ayan. Ayan, tanggal yung mga parang ugat na kalawang. Ayan. Yung mga natira, mga malalalim, ay i-rust converter na lang natin. Yung mga malalalim na kalawang, yung bakas. Ayan yung kulay itim. Okay, ngayon guys, papahiran natin sila ng rust converter. Tapos patuyuin lang natin ng konti at lilinisan natin sa thinner. Okay, habang hinihintay natin yung mga piyesa natin, ililiya ko na rin yung mga hubs. Ayan, malinis na yung mga hubs natin. So ngayon, linisan na natin yung mga ni-rust converter natin. Meron ako ditong thinner. Okay mga boss, ayan, natapos ko na silang i-rust converter. Medyo hindi natupad yung plano, ano. Kasi natuyo pala sila agad. Ginawa ko, niliya ko na lang din. So ayan, naliya na yan. Itong rear fender, di ko na yan pinahiran ng rust converter kasi bago pa. Medyo kulay kalawang lang talaga yung primer na ginamit. Babanlawan ko lang ng tubig at sabon tapos magpa-primer na tayo. Okay, so ngayon makakapag-primer na tayo. Ito, meron akong epoxy primer from Easy Coat. Tapos catalyst. Tapos itong thinner. Okay. Mag-spray na tayo ng primer. Na-ready ko na yung mga parts natin. Na-tape ko na yung mga ite-tape. Unahin ko na tong itong front fender, yung loob muna. So bali guys, yung mga loob muna yung pinintura ko. Tapos patuyuin natin. Kasi mahirap hawakan eh kapag sinabay yung loob at labas. So tanggalin muna natin to.
Okay mga boss, na-primer na rin natin sa wakas, tapos na lahat. So patayin lang natin ng isang araw kasi may mga imamasilya pa ako. Tapos primer ulit, tapos kulay, matrabaho talaga pero sulit naman yan. Okay mga boss, next day na to. Ngayon pwede na tayo magmasilya, tuyo na sila. So unahin na natin itong front fender kasi may mga yuping konting maliliit. Okay mga boss, ilihan na natin, wet sanding, yan, tapos primer na ulit. Okay, so ipa-primer ko na sila ulit. Dito sa front fender, nagka-problema lang ako ng konti. Kaya uulitin ko lang yung part dito. Pero yung dito, okay naman. Ngayon pwede na tayo mag base coat. Unahin na natin yung marami, yung silver. Yung catalyst natin. Thinner. Okay, papatayuin na muna natin sila. Maglalagay pa ako ng casa marker dito sa front fender natin. So patayuin lang natin ng ilang oras. Tapos clear coat na tayo. Okay, tuyo na tong pinintura natin. Ito yung may sira, pinatig weld ko to. So ngayon, ididikit natin siya dito. Okay. Pwede na tayo mag-clear. Nahalo ko na siya. Ansal din to guys. Okay mga boss, ayan, natapos na natin silang i-clear coat.
bukas pwede na yan hawakan. So ayan, bukas mabubuo na natin yung rear shock natin. Nagka-problema lang ako dito sa isang front shock, meron siyang tumulo and napasobra ng konti. So bukas ulit, tignan natin yung resulta. Okay mga boss, eto na yung mga ni-repaint natin. Ito yung rear fender. Ayan, makinis naman, pwede na. Ayan, makinis naman din. Yun sa may mga rear shock natin ito. So ngayon, i-assemble na natin itong rear shock. Ito yung mga adjuster ng rear shock natin. I-wire wheel muna natin para matanggal yung corrosion. Okay, eto na yung mga ibang parts natin, malinis na sila, pati itong mga plastic. So pwede na natin siyang i-assemble. Ang wala lang yung mga bushing pa dito, hindi pa ako nakahanap ng kapareho. So madali na lang hanapin yun. Okay, ilagay na muna natin itong mga adjuster. Okay, tapos yung rubber damper at yung nut. So yung payat na dulo ang sa may paa ng shock. Ayan. Ayan. Tapos yung mga plastic spacer. Yung mga cover. So yan, pwede na natin yung ilagay dun sa spring compressor natin. I-compress na natin itong spring. Huwag sana siyang magasgasan. Ayan, lagay na natin itong takip. Okay, tapos release na natin dahan-dahan lang. Okay, wala na masyadong damage dito. Ayan, nilagyan ko kasi ng rubber. Okay, yan mga boss, natapos na natin itong mga rear shock natin. Okay mga boss, natapos na natin yung mga parts natin. Ito yung mga rear shock natin, ang ganda oh. Kuminis ulit. Itong front fender, ayan, with casa markers. Magandang tignan talaga kapag may casa marker. Ayan guys, hanggang dito na lang tong episode na to. Kita-kits sa susunod na video. Ride safe sa inyong lahat.